Mga buhing Santos, welcome sa itong Dr. Dave channel, Documentary Millennial Discussion. Ang ato karon nga pag-isgutan mao the Philippines greatest disaster. Nang tinuod ba nga dunay pinakadako nga disaster sa nasod ng Pilipinas? Mao kini ang atong pag-asawkan karon. Now, talking on disaster, mahitabo nga dunay disaster kung ugaling ang maong gitawag og mga kalamidad kung hazards sa usa ka nasod, sa usa ka lugar, dili masulbad, dili ma-coop up niya ng government of the local government unit or sa nasod ng Pilipinas. So, nining kutuha, atong ipadayan nga tanan nga mga calamities is not equivalent to disaster, but all disasters masud ka na niya ng gitawag og mga kalamidad. Now, dili na to gipasabot nga kung ang maong mga panghitabo, mga kaguliyang kining mga kalamidad sa nason, dili madala niini karon nga pagsumbat sa local government unit o sa usa ka gobyerno sa nason, matawag ka nag-disaster. So in other words, pwede nga dunay kalamidad pero dili matawag og disaster. Ngano? Tungod kay ang gobyerno makahimo man og solusyon sa maong kalamidad. So dili tanan nga kalamidad mahimong disaster. Pero ano sa mahitabo ang disaster? Kung ugaling dili kini mada sa pagsagang, dili makaya sa pagkontrolar, dili makaya pagsulbad mismo niya ng maong gobyerno. Nang karon nabahin kini sa tulo. Ang una mao ang natural disaster. So kining natural disaster mao kini ang mga hazards kon mga kalamidad. Then of course niining tanan nakahatag kini kadaot sa katilingban. And we recall the 1881 mao kini ang pinakangilngig nga disaster sa nasod ng Pilipinas, 1881, kadtong Haipong Typhoon nga nagkahatod og 20,000 ka mga Pilipinos nga nangamatay. Unya gisundan kini sa Yolanda Super Typhoon 2013 nga dunay 6,300 ang nangamatay. Unya dunay 1976 nga linog sa Moro Gulf earthquake nga dunay 8,000 ang nangamatay. Sulod kadto ang mga ehemplo sa natural disasters nga the acts of God nga mao bi ang nature mismo mo mga paghitabo. Ang ikarong kasi sa disaster mao kining gitawag og man-made disaster. So ang man-made disasters resulta kini sa negligence sa tao. In other words, ang tao mao'y babasol niini. Unya, mao kini ang makahatag og kadaot ngadto sa atong katilingban. Usa sa nahitabo nga man-made disasters niini ang MV Dunya Pass sinking katong pagkalunod sa Dunya Pass 1987 nga nakadaot og 4,000 nga nangamatay. Pero kining tanan nga mga natural disasters, thousands na namatay, multi-billion ang worth sa damage. Gamay na kung atong itandi nining ikatulo nga klase sa disaster sa nasod nga Pilipinas. Ang ikatulong klase nga disaster sa nasod nga Pilipinas mao kining gitawag og legalized corruption disaster, LCD. Nang karon ato karon tugaron unsa kining LCD kon legalized corruption disaster.
ug ngano nga kini mo'y pinakangilngig sa tanang klase sa disaster sa nasod nga Pilipinas. Unsa man day ang components nining gitawag og LCD, Legalized Corruption Disasters. Number one, pinasikad kini sa pinasikad sa sovereignty ang usa ka gobyerno diha sa kagamhanan. Nagalangkob kini nining upat ka gahom: political sovereignty, legal sovereignty, internal sovereignty o external sovereignty. Karon si Satanas, ang demons mupusgay o mipusgay nining upat ka mga sovereign powers sa katawan. O sa diha nga giguba kining upat ka sovereign powers, political sovereignty, naagisod ang demon, political sovereign demon, di agigo. Ikaduha, gisod ang legal, giguba ang legal sovereignty. Giguba ang internal sovereignty, giguba ang external sovereignty. O sa diha nga giguba ang political sovereignty, legal sovereignty, internal sovereignty, external sovereignty, upat ka mga gahom diha sa gobyerno mismo. Sa dihang giguba ini, bungkag ang nasod nga Pilipinas, and that is what we call as legalized corruption disaster, LCD. Nang yun sa ba pagguba ang kagamhanan nga gitawag og LCD, legalized corruption disaster. Number one, mao kining political sovereign corruption. Unsa kining political sovereign corruption? It starts during sa eleksyon, unya extends to the plebiscite sa perma nga gi-initiate ni Romualdez. Atol sa electoral practices sa nasod nga Pilipinas. Kano sa ba magsugod ang mga vote buying? Dinhi nagsugod ang disaster, kining gitawag legalized corruption disaster, matag piniliay sa nasod nga Pilipinas. Nining puntuhan karon, kinsa ba ang nagguba ni pinaagi sa vote buying? Kay gano ba? Atol sa vote buying, ang political sovereignty sa katawhan is being corrupted. So ang voters are corrupt voters. Ug sa diha nga ang corrupt voters mao'y migamit sa ilang corrupt crocodile, mo resulta kana sa corrupt government servants. Ug ang corrupt government servants mao kanang crocodile servants sa government. So niining puntuha, milampos ba ang pagguba nining political sovereign power? Yes, milampos. Busa, sa unang gahom, nabungkag na ang political sovereignty. O gipulihan ka na sa political sovereign corruption. So corruption started during the vote buying election. Unya, ang mga tao nga nag-appeal niini gikan sa barangay election, municipal, provincial, city, national election, corruption mga tao ug busa bungkagon ang katawhan kay kamo ang inungdan niya. You are making legalized corruption disaster. By engaging that vote buying, you are approving the corrupt politicians to murder the government future, to murder the future of the Filipino people. That
is political sovereign corruption. Ang mga vote sellers ang katawhan na misupak sa Section 261, Paragraph 8. Ang kumilik na na-inutil pagtapuman sa election code. Nagpakabuta-bungol. There are several forces in the government. Nga ba na dili magkaako ang kumilik? Kinsabay musiko. Mga re-electionist, mga senador, mga legislators, national, elective, downward, local mga elective, re-electionist, mao mismo'y naghatag ng ngumpra niining mga buto sa mga botante. Asa ka? Unya mga botante sad nga mga oportunista mibaligya sad sa kagalingon. Impare delicto, mga demons. And they are creating a corrupt crocodile government. Mao na nga nagguba ang political sovereignty. And once the political sovereignty is destroyed, take note, once ang political sovereign corruption happens, it is a permission of the people. Usa ka na kapag tugot sa katawhan nga kamo na manglingkod sa gobyerno mangaw mo. It is a permission. Necessary effect. Ngano? Tungod kay mawian ang mga kandidato. Asa man og isweldo, asa man ka ng gasto sa mga senador, gasto sa mga kongresista, governor, sa uban pa, asa man silang ibawi. Nga gikaw madaan sa mga humog nga mga butante. So, niining puntuhan magguba ang legal sovereignty. Ang legal sovereignty, mao na kanang gahom sa legislative department paghimog mga balaod, gahom na kanang delegated ngadto na usab sa local government legislative bodies. Guba kini. Guba. So ang the best ehemplo ni ining pagguba sa legal sovereignty, ang legal sovereign corruption, mao ang gihimo, the best example. Kay sa pipila ka mga Congress dili makayo klaro. Pero aron gyud mo taggang ang katawhang Pilipinon nga naa sa 2 Tesalonica chapter 2 verse 10 to 12. Nga ang mga tao nga dili na maminaw sa kamatuoran gipasagdan sila sa Dios. Aron mo tuo sa mga bakak. Unya pagtuo na sa mga bakak, mo resulta nga motiyabaw ang mga tao o pagtiyabaw na moingon ang langit taggam kay ikaw dili mo totoo. O mao kini gayud ang tinuod nga natabo sa nasod ng Pilipinas. Gitapagan ang mga tao nga iyaw kamo pag-vote buying etc. pero wala mo patuo mga tao. So resulta tikakob ang political sovereignty. Karon niya nata sa ikaduhang operasyon legal sovereignty. So, dito sa Congress yun sa Manila. Nainumdum kita sa 2025 Philippine budget. Then, marka diha sa General Appropriations Act o mao kini gitawag ni kanhi Senate President Franklin Drilon nga the most controversial, the most scandalous budget in the Philippine history. Unsa ba'y nahitabo niini? Mao kini ang padayag nga giunsa pag drama, giunsa pagkontrol ni Martin Romualdez nga gigamit ang ako Bicol Party List led by Representative Saldico na mo'y chairman sa Committee on Appropriations. Duha na katao
mo'y naghari sa Kongreso. Unya, ang uban ng mga kongresista gitukob sa duhalang katawo. Grabe. Ngano power of man ni. Ug ngano na powerful si Martin Romualdez, it's because of BBM. Iyang igagaw. Unya, taking that demon of opportunism, opportunista, saludo silang tanan. So, sa nahitabo ni ini, dito kitikalbo ang 2025 budget. Ug mao na kada ang subject to the Supreme Court case nga gipasaka ni kanhi Executive Secretary nga mismo mao si Attorney Victor Rodriguez. Gifailan ang Senate President led by the Speaker of the House, Escudero, ug gikan usab ang House of Representatives led by Martin Romualdez, ug gikan usab ang Malacañang represented by the Executive Secretary Lucas Bersamin. So nining putuha gi-question ang maong budget. Ug unsa ba ang unod niini? Grabe ang maong unod. Mao kini ang mga panghitabo kung giunsa pagtikio ang maong paghimo sa maong 2025 budget. Supreme Court tuwa gihatod ang maong kaso. Pero yabot na lang taog Oktubre, natulog ba o unsay nahitabo niini? Kay kung ugaling madeklarar nga invalid, unconstitutional ang 2025 budget, tikalbong ang tanan. So we pray for the Supreme Court. We pray. Now, nining tanan, unsa may nahitabo niini? Sa 25-page petition nga gipasaka, batok sa Republic Act number 12-11-6 or General Appropriations Act of Fiscal Year 2025. Dinhin gipadayan nga dunay unconstitutionality sa maong General Appropriations Act. Ngano? Kabahin kini sa wala pagpatuman nining constitutional provisions, pagprotect o pagpromote sa right to health sa katawhan. Relation to Universal Health Care Act, ngano? Gitikakop, gisir balance ang PhilHealth asa ka. Kabahin sa increasing appropriations recommended by the President of Government Operations as specified in the budget. Ilaha ka nang gi-increasean. O niya, gi-assign ang highest budgetary priority supposedly unta adto sa education, pero wa ka natagda. Dunay mga nagkalandrakas nga procedure. Ubusang complainants niini mipatin-aw nga wala mapatuman ang constitutional mandate para sa PhilHealth funding. Number 2, unlawful increase of appropriations beyond the President's budget proposal. Gilabngan, gisubrahan ang presidente mo may muhimo og budget pero ang Congress gilabuan nila tungod sa mga insertions. Sumaw na nang hitabo karon. Unya gi-prioritize ang infrastructure na unta ang gimando sa batakang balaod. Number 1 highest priority mo man ang education. Nining tanan dunay mga blank items diha sa bicameral committee report. So kining mga senador nga nagmaniobra ning tanan, naghilom-hilom na karon nga miulbo na ang katawhan. Si Crispo, asa naman ni si Ontiveros, asa naman yung mga butsukoy ng mga senador. Grabe. So kining tanan, sa diha nga miulbo na, mibarug na ang katawhang Pilipino nang hilom ning mga senadora. Busa, you cannot fool all the peoples at all times. It's the judgment
of the Filipino people. 1 Corinto na kana ubusa nining tanan mao kana ang gipadayag og legal sovereign corruption. So nining puntuha karon ang Congress mismo mao na nagmaniobra sa project, mao na nagplano. Instead unta ang Congress maglimit lang sila sa paghimog appropriations. Pero nga nung ilang gilabuan, tungod kay naghimo silang mga projects nga mausay itao'y contractor gihapon ug mao nag-connect sa mga contractor. Grabe. It is an executive act. But they usurp nga no because niining kwarta pagpawi sa gasto sa pinilian. So nining putuha, when the political sovereignty during the vote buying is destroyed, ang resulta nini, ang legal sovereignty, ma-destroy kayo. Ang Congress, mahimog yung crocodile. And the best example, mao ang Romualdez Crocodile Congress. Siya ro di kasapot. Busa ni ulbo na ang katawhan. Unya, ngano ba nga si BBM ang Malacanang? Wa man makasumpo. Ngano ba? It's because the third component of sovereignty, mong internal sovereign power. So ang internal sovereignty, maura na'y musunod sa legal sovereignty. So kung mahimong crocodile, ang political sovereignty from the voters, mahimo sad na crocodile ang legal sovereignty, Congress, making it a crocodile Congress. So kung mahimong crocodile Congress, then ang result, internal sovereignty led by the President of the Philippines. Mo na nga mag-crocodile yun ang executive. Mag-crocodile ang pagpahiluna sa mga proyekto, mga ghost projects, because it is the demon that controls the government. And that demon started from the people. So nining puntuha karon, bisan pa magdrama ang presidente, mahiya naman kayo. Ang resulta, in pare delicto, res ipsa loquitur. So ang una karon, mao ang gitawag og political corruption or political sovereign corruption, mao gikan sa katawhan. Ikaduha, legal sovereign corruption, mao ang Congress. Ug kanang ikatulo, mao na ang internal sovereign corruption. Ug mao na kana ang executive downward. Karon ang pangutana, asa naman si Martin Romualdez? Asa naman si Zaldico? Asa naman kining mga tao nga nagdrama nga mao'y miguba sa ugma sa katawhang Pilipino nang lupad sa gawas sa nason? So kung mahisgot kita manglupad sa gawas sa nason, it involves external sovereignty. Gipapauli ba sila? Mao na nga wala. Guba ang political sovereignty, guba ang legal sovereignty, guba ang internal sovereignty, guba sa ang external sovereignty. Kung maguba kining upat ka sovereign powers of the government, that is what we call as legalized corruption disaster. So ang greatest disaster in the Philippine history, dili ang mga earthquake, dili ang mga super mega typhoon, kundi ang disaster nga hinimo sa crocodile voters, disaster nga nahimo sa crocodile Congress, disaster nga nahimo sa crocodile Malacanang, disaster nga nahimo sa crocodile nga mga servants kunuhay na milupad sa gawas sa nason. That's the greatest disaster.
And how much ang natimbalong nga pundo sa katawhan. Mutuo kita kanang lang flood control project nga 1.2 trillion pesos dili kay kanata. Kini karon nga mga kalsada, kini karon nga mga infrastructure projects, mutuo ta nga 3 trillion lang, 4 trillion worth lang ang mga sindikato niya. It's more than ang mga grabe nga mga syndicates niya. And it affects not only of the Department of Public Works and Highways. Nagkadaiyang mga departments. DOH, uban pa. Unya, nagto sa nagkadaiyang mga ahensya, LTO, BIR, Customs, etc. Unya, nga wa kini ma-prevented sa financial operations. Unsay gihimo sa Department of Finance, Department of Budget and Management, unsay gihimo sa National Economy Planning and Development, unsay gihimo sa Commission on Audit. Nga wa man ma-check up. Parang practicality, dili yun kato ang katawhang Pilipino. Nga miyabot og more than 3 years, mo pirma ka lang na finished project, o wa, nothing. So, kining tanan na himong crocodile, all agencies affected, na himong crocodile. And so, naining tanan, we cannot blame the effects. Let us blame ourselves, the crocodile Congress, the crocodile government starts from us. Ang LCD, legalized corruption disaster, nagasugod sa katawhang Pilipino. It starts from the crocodile voters. And so, we want to have a solution. Unsay solution ini would start from us. Diha na to magasugod ang solusyon. O diha, kung buot kita diini. Kinsabay na himong leaders karon. Natanaw na to nga mga maisog, mga Generation Z. Arita sa Congress, niya si 4th District Representative of Cavite, si Kiko Barzaga, grabe ka, maisog. Kana sa legislative. Sa judicial aspect, kumilik. Sa justice aspect, niya si kini usa ka maisog nga Respicio, no? Nining puntuhan karon usa ka napiling vice mayor nga mi fight gayud niini. And so kining mga tawhan na, kining mga batan-on pa kini, and they are so very courageous nining makigsangka batok niining mga tarantado, mga tinunto sa nasod nga Pilipinas. And so, ang Generation Z mo naging mosangka nining tanan. And Generation Z umika the end niining tinunto na LCD, legalized corruption disaster. And that is the final implementation of 1 Corinthians chapter 15, verse 24 to 25. Na unsay nahitabo, maabot kayo ang katapusan, the end of political and religious authorities. Matapos kining tanan. O kini maoy last disaster sa nasod nga Pilipinas. The worst disaster ever. The LCD, legalized corruption disaster. And after this end starts the beginning, the new heaven and new earth. Pinaagi sa public repentance, kabaguhan na tanan. Goodbye, the problems makers, Generation W, 1946 to 1964. Goodbye. We hope pinagi sa Generation X nga atong gidiscover kining tanan nga mga hinungdan.
and we have offered the right solution for divine government. And with the support sa Generation Y, millennials, and the final efforts sa Generation Z na mga maisong fighter, mao na karon nag-lead sa mga demonstrations. Mao na karon nag-lead maisog nga nag-fight gyud Generation Z. And after that is the Generation Alpha. Nining tanan, public repentance mao na ang leading way para makabuot nato ang divine government. Congratulations alang sa mga mabag-uhon, mahinunsulon nga katawhan. Public repentance. Santos, Santos, Santos. Fiat.